Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, hindi po napagbigyan ang request ng kampo ni Duterte na mabigyan siya ng interim release. Nagdesisyon na po ang ICC. Kaya naman ito mga kababayan, nag-iiyakan po yung mga DDS. Ito po mga kababayan. Pati yung karton, iniiyakan. Ayan po yung mga DDS dyan po sa Dahig, dyan po sa The Netherlands. Ayan, talaga na mga humahagulgul sa iyak. Eto nga mga DDS dyan po sa Dahig. Talaga po sila ay nag-iyakan at emosyonal sapagkat umaasa sila na mapagbibigyan na maibalik ang Pangulong Duterte. Itong dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas pero wala po eh. Hindi po napagbigyan ng korte ng ICC. Kaya ayan, nag-iyakan na lang itong mga DDS. How they defend our defense? Ayan mga kababayan so idinaan na lang sa iyak. Idinaan na lang sa iyak ng mga didilis itong kanilang kalungkutan. At meron namang nagalit mga kababayan. Ito. Ito si Banat Bay. Si Banat Bay naman galit na galit. Pati si Boss Dada. Malungkot. Malungkot si Boss Dada. Pakinggan natin si Boss Dada. Ito, pakinggan natin. At lumabas na nga ang desisyon. Umpisa pa lang, nakita naman natin na talagang bias na. Bias daw. Umpisa pa lang, alam na natin na... Umpisa pa lang pala, alam nyo na dapat din nyo na pinanood. Umpisa pa lang daw, alam na nila na bias. Pero nanood pa rin sila hanggang matapos. Di ba? Hindi joke talaga itong mga to eh. Talagang hindi magagrant itong interim release na ito. Well, hindi kasi nila alam kung ano kultura ng mga Pilipino na the reason why may support is because mahal si Pangulong Duterte ng mga tao. Para sa kanila, nakikita nila yung sobrang overwhelming na support. Feeling nila, may nagpupondo ng mga pagkilos na ito. Pero okay lang yan kasi sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, hindi yan luluhod sa mga banyaga. Kaya nga hindi siya nagpakita ngayon kasi alam na yan, done deal na yan. Nung pinadala siya doon at nung unang nare-reject yung kanyang mga, depensa, yung mga request ng mga depensa, alam niyan ni Pangulong Duterte and alam na rin naman ni Pangulong Duterte itong faith niya. Kumbaga, lahat ng mga nagawa niyang sakripisyo para sa bayan, ito ang kapalit. Ready na siya dyan. So dapat hindi tayo mawala ng pag-asa, dapat hindi tayo huminto sa pagsigaw at paglaban para sa bayang Pilipinas. Wala sa ICC ang laban. Wala tayong doon, wala tayong control doon. Nandito sa Pilipinas ang laban natin. Dahil dito may control tayo. Bumuboto tayo, nagbabayad tayo ng buwis. At nandito sa Pilipinas yung mga mahal natin sa buhay. Nagawa na ni Pangulong Duterte yung kanyang sakripisyo at parte sa bayang Pilipinas. Gawin din natin yung atin para hindi naman masayang yung sakripisyo ni Pangulong Duterte. Tatag lang. Okay, tatag lang daw, tatag. Tatag lang daw mga DDS. At ito pa, si Pam Baricquatro, ito pong governor ng Cebu. Please bring him home, maawa naman kayo. Sabi ni Pam Baricquatro. Sabi tuloy ni kaibigan nating Takero, hindi talaga get si Pam Baricquatro ang kalagayan ni Digong. Ang mga ganitong mensahe ng mga politiko sa Pilipinas ang naging grounds ng ICC kung bakit reject ang interim release ni Digong. Sabi ni Takero, kasi maingay kayo eh. Ang ingay-ingay ninyo kinakalaban yung ICC imbis na manahimik kayo at suportahan na lang ninyo yung ICC at makinig kayo kung anong gusto ng ICC. Wala naman kayo magagawa kung sakali mang kumontra kayo ng kumontra, nadagdag pa yan para mag-decision daw ang ICC, sabi ni Takero. At eto nga pamilya Duterte, tanggap na po. Sabi rito, the family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and we will keep supporting the former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Yan ang sabi ng Duterte family. So yung Duterte nga tanggap na tapos kayo mga nakikisakay lang hindi nyo matanggap. Tanggapin nyo na rin.
Kasi bakit ba, mga kababayan, bakit pa hindi inaprubahan ang interim release? Bakit ni-reject ng ICC yung request ng interim release? Ha? Ito mga kababayan, makinig po kayo. Ito, meron akong note dito kung bakit po, ano ba ang dahilan ng pag-reject ng ICC. Unang-una, makinig kayo, unang-una, may flight risk. Ano yung ibig sabihin nun? Merong panganib na tumakas at hindi na bumalik para sa trial. Tinukoy ng hukuman na malaki ang posibilidad na hindi bumalik si Duterte sa pagdinig dahil may matibay siyang political connections at network ng suporta sa Pilipinas kabilang ang kanyang pamilya. May mga pahayag ang kanyang pamilya, lalo na ang mga anak niya, na pinabulaanan ng aresto at may idea pang iligtas siya na nagpapakita ng willingness na tulungan siyang umiwas sa proseso. Okay, so yun yung una, may flight risk. Pwede siyang tumakas at hindi na bumalik sa trial. Pangalawa, posibleng makasagabal sa kaso o pagkilala ng ebidensya at proteksyon sa mga testigo. Okay, may panganib na kung makalaya siya, maaari niyang matakot o maimpluwensyahan ang mga testigo o direkta o sa pamamagitan ng kanyang mga supporter o family members. Maaari ring maapektuhan ang investigasyon o pagkawala o manipulasyon ng mga ebidensya. So yun yung pangalawang dahilan kung bakit ni-reject. Yung una, may flight risk. Pwede siyang tumakas at hindi na bumalik sa trial. Pangalawa, posibleng makasagabal sa kaso. Kasi nga baka ma-impluwensyahan yung mga testigo, matakot at baka mawala rin yung mga ebidensya. Pangatlo, banta ng muling paggawa ng krimen o pag-ayos ng sitwasyon. So, iniiwasan nila na muling mangyari yung ganong klaseng krimen. Dahil nanalo muli siya bilang mayor ng isang lungsod, di ba naging mayor pa rin siya ng Davao kahit siya po ay nakakulong sa ICC. Dahil nanalo muli siya bilang mayor ng isang lungsod na may kaugnayan sa mga paratang, may pangambang kung papayagan siyang makabalik doon, posibleng magindaan ulit para sa mga aktibidad na kaugnay ng mga kasong isinampa. Siyempre, mayor siya. Inisip ng ICC, baka maulit Baka gano'n na naman ang gawin niya. Manggurgor na manggurgor. Bumawi, gumanti. Kahit ilagay siya sa ibang bansa, sabihin nating release sa third country, sinabing hindi sapat ang mga inilaang mga kondisyon upang matiyak na hindi siya lalayo o makaka-interfere. Kasi nagbigay ng kondisyon itong kampo ng Duterte, pero hindi raw sapat yung inilaang na mga kondisyon upang makasigurado itong ICC, matiyak nila na hindi siya lalayo o makaka-interfere. Ito ito yung sinasabi ng mga kababayan natin ng mga DDS. Matanda na si Pangulong Duterte, 80 na. Baka pwede naman for humanitarian reasons, palayain nyo na. Ano ang basa ng ICC dyan? Argumentong medical, humanitarian reasons. Hindi daw sapat yung kanilang argumentong medical, humanitarian para isantabi ang panganib. So bagamat ganon yung sitwasyon ni Duterte, mas mabigat pa rin. Mas mabigat pa rin yung panganib na baka maidulot ni Duterte. Kahit ganon yung sinasabi nila mahina na, matanda na. So hindi yun ang nakita ng nakita nila, delikado pa rin yan kahit ganyan. Ipinakita ng depensa, sabi nung mga abogado ni Duterte, ipinakita nila doon sa kanilang depensa na 8 taong gulang na siya. 80 na siya. At may kondisyon. Ngunit ayon sa hukuman, hindi pinapakita ng mga dokumentong medikal na mawawala ang panganib ng pagtakas.
Oh. Paghadlang sa kaso. Hindi naman mapapatunayan ng dokumentong medikal yun eh. Pati yung muling paggawa ng krimen. Di ba? Nakasulat pa sa medical certificate na wala ng panganib, natatakas siya. Mapapatunayan ba ng medical certificate na siya ay hindi ahadlang sa kaso o hindi muling gagawa ng krimen? Ang mga aligasyon ng cognitive decline ay sinuhestyon lamang at walang matibay na ebidensya. Ipinasya rin ng hukuman na ang mga lituntunin ng interim release ay mahigpit. Kailangang matiyak ang kaligtasan ng proseso, hindi basta humanitarian concern lang. Ito pangilan na to? Pang-apat? Pang-apat na dahilan. Panlima na, mga kababayan, panlima. Yung una, may flight risk, panganib na tumakas siya at hindi na bumalik sa trial. Pangalawa, posible siyang makasagabal sa kaso. Pangatlo, banta ng muling paggawa ng krimen. Baka ulitin na naman niya kasi lalong-lalo na ngayon, mayroon siya ng Davao kung sakaling bumalik siya ng Davao. Pangapat, argumentong medical humanitarian hindi sapat para isantabi ang panganib. Okay? So ito na yung panlima. Inaalang-alang mga garantiyang iniharap ay hindi sapat, hindi kayang i-enforce. Nagmungkay ang depensa ng mga kondisyon. Ano yung mga kondisyon nila? Ano yung mga kondisyon nila? Electronic monitoring, limitadong galaw, o tirahan sa third country. Pero tinukoy ng hukuman na ang bansa na papayagang tumanggap sa kanya ay walang sapat na kakayahan o infrastruktura para i-monitor ng maayos. Yung bansang sinasabi nila na dito muna kami, dito na lang kami. Babantayan na lang namin. Merong electronic monitoring. Limitado lang ang galaw-galaw. Sabi, yung sinasabi nilang lugar o bansa natitirang pansamantala ni dating Pangulong Duterte, sabi, wala tong sapat na kakayahan o infrastruktura para i-monitor ng maayos. Sa mga tuwid, kahit may mga kondisyong iminungkahi, hindi nito natanggal ang panganib na nakita ng hukuman. Ayan po. Ito po yung konklusyon ng ICC. Ito po yung conclusion. Pinag-aralan po naman nila maigi. Hindi naman na basta-basta isinantabi yung galaw ng depensa, yung kanilang mga kondisyones, yung kanilang mga sinabi sa korte. Hindi po yan binaliwala. Pinag-aralan po maigi. Kaya lang, kulang yung kanilang ipinisenta. Kaya nga ito, konklusyon ng ICC dahil sa kombinasyon ng mataas na panganib ng pagtakas, posibilidad ng pananakot o pagmamanipula sa mga testigo at ebidensya, posibleng magawa ang krimen at hindi sapat umaasahang garantiya sa kaligtasan ng proseso. Ito na, nagpasya ang ICC na manatili si Duterte sa kustodya habang iniintay ang susunod na yugto ng kaso. Ayan, mga kababayan. Ayun po yung mga dahilan kung bakit hindi po naaprubahan ang interim release request ng kampo ng Duterte. So yung mga sinasabi ni Pambaric 4, please bring him home, maawa naman kayo, kinonsider naman yan, kaso mas mabigat pa rin Mas mabigat pa rin yung threat. Although matanda na, mas mabigat pa rin yung nakita ng korte na threat. At yun nga, pinakita ko naman na sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit na-reject. At etong si Banatbay, tingnan nyo. Nag-iingay na rin. Tapos si Dada, nag-iingay na rin. Etong kanilang mga Duterte supporters, nag-iingay na rin. So, minabuti ng ICC, mga kababayan. Minabuti po ng ICC na yun, hindi pagbigyan ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nabanggit pong mga dahilan. So sana po maging maliwanag sa inyo, Madam Pambaric 4. Sana po naintindihan ninyo kung bakit po hindi na-aproba ng ICC yung interim release. Kinonsider naman yung humanitarian reasons Pinag-aralan po nila yan, kaso hindi nila, kumbaga mas mabigat po. Tinimbang nila yan mas mabigat pa rin yung risk. Mas mabigat pa rin yung threat kung sakaling palayain si former President Rodrigo Duterte.
at ilagay sa third country o ibalik sa Pilipinas, mas delikado. Dahil nga po dun sa mga 5 dahilan na aking nabanggit. Kaya po hindi po napagbigyan itong request ng Duterte camp para po sa interim release. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Siguro naman maliwanag na. Hindi naman tayo madadaan sa emosyon. Kasi unang-una kasi kung wala silang ginawang ganyan, crime against humanity, hindi naman makukulong ang Pangulo dyan, ang dating Pangulo dyan. Diba? Siyempre sila nagagalit, naintindihan naman natin sila kasi mahal na mahal nila si Duterte. At para sa kanila, hero si Duterte. Kaso, sa paningin ng iba, hindi. Kaya, wala tayong magagawa. Diba? So, ilan po muna mga kababayan. Ulitin ko bakit hindi po pinabigyan ng interim release na request ng mga kampo ng Duterte? Unang-una, risk of flight, risk of evading trial. Ayan po yung una. Ito mga kababayan, flight risk, panganib na tumakas, hindi bumalik para sa trial. Pangalawa, posibleng makasagabal sa kaso. Pangatlo, banta ng muling paggawa ng krimen. Pangapat, argumento medikal, humanitarian hindi sapat para isang tabi ang panganib. Panlima, inaalalang mga garantiyang iniharap ay hindi sapat, hindi kayang i-enforce. Kaya yun po yung konklusyon ng ICC. Denied po ang interim release request ng kampo ni Duterte. So, yan lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.